Simula na, hinihiling ko po ng bawat isa na magsitayo at tawagin po natin si Pastor Benji at si Brother Julius para pangunahan po tayo sa masiglang awit. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay magpuri sa Panginoon. Sama-sama po tayong umawit. Awitin po nating Because He Lives. Sa Tagalog po, dahil Siya'y buhay. Buhay po ang Diyos na ating sinasamba. Kaya dapat lamang po natin siyang papurihan na may buong pusong pagsamba. Amen? Awitin po natin on the first. Ready now, sing. Ang Diyos sana, o sang nanao, agkat tayo'y kanyang mahal. Doon sa krus, tayo'y sinago, ngunit nagbangon din buhat sa libingan. Dahil tunay nabuhay si Kristo, napawi na ang takot ko. Dahil hawak ng Diyos ang bawat araw, ang puso ko'y panatag dahil siya'y buhay. Amen? Kung may sanggol na bagong silang pusong inay nagagalak, ngunit lalo kaligayahan kung ang batang iyo'y kay Kristo'y hatanggap. Amen. Dahil tunay nabuhay si Kristo, napawi na ang takot ko. Dahil hawak ng Diyos ang bawat araw, ang puso ko'y panatag dahil siya'y buhay. Pag sa mundo ako'y lumisan, hirap sa'kin magwawakas, tutunuhin langit na bayan, sasapiling ni Kristong tagapagligtas. Dahil tunay nabuhay si Kristo, napawi na ang takot ko. Dahil hawak ng Diyos ang bawat araw, ang puso ko'y panatag dahil siya'y buhay. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living.
ating puso. Siyang Amen? tunay. Amen. Amen. Awitin po natin. Kahit napupo ang aming tahanan dito sa lupa, Amen. may kasiyahan pagkat sa langit ay may naghihintay na kaharian, pintong lantay. Ako'y may mansyon na di nasisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Sing on, ladies. Amen. Amen. All the boys. Walang sariling tirahan tiyak doon sa langit. Ako'y may lahat, ako'y may mansyon na di nasisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Huwag kang maawa sa kalagayan ko, pagkat sa langit ang aking tungo. Pansamantalang naglalakbay dito hanggang humantong sa palasyo. Ako'y may mansyon na di nasisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Our great Savior. Amen. Amen. I love this song. Iligtas ng Panginoon sa atin. Bagamat tayo'y makasalanan, tayo'y kanyang inibig. At dahil sa kanyang ginawa, tayo po ay nagpapasalamat. Amen. Praise God. Jesus, what a friend for sinners. Jesus, lover of my soul. Friends may fail me, foes assail me. He, my Savior, makes me whole. Hallelujah, what a Savior. Hallelujah, what a friend. Saving, helping, keeping, loving. He is with me to the end. Jesus, what a strength in weakness. Let me hide my
help in Him. Tempted, tried, and sometimes failing, He my strength, my victory wins. Hallelujah, what a Savior. Hallelujah, what a friend. Saving, helping, keeping, loving. He is with me till the end. Jesus, what a help in sorrow, while the billows o'er me roll. Even when my heart is breaking, He my comfort helps my soul. Hallelujah, what a Savior. Hallelujah, what a friend. Saving, helping, keeping, loving. He is with me till the end. Last song, ulitin po natin, Pag-ibig ang sumagip. Sa Tagalog po. Love left me. Amen. Amen. Sing on. Sa salay nalulunod ang dating buhay ko. Sa laot na kay gulo, lugmok na nga ako. Nang ako ay tumaghoy ng buong puso ko, si Jesus ay tumugon, sumaklolo. Ang pag-ibig ang sumagip nang walang huminga, di nang kilig. Ang pag-ibig ang sumagip nang walang lumagip, di nang kilig. Puso ko'y ihahandog at ipasasakop, dahil sa pag-ibig mo ako ay kinupkop. Buong buhay kong ito ay ipaglilingkod, awit ko at pagsamoy walang pagod. Ang pag-ibig ang sumagip nang walang humingap, di nang kilig. Ang pag-ibig ang sumagip nang walang humingap, di nang kilig. Kaluluwang nalilihis kay Jesus ay dalhin, nang sila ay masagip, atin ngang ibigin. Sa along mapanganib, tao'y tatawid, kay Kristo ay ilapit ng manalig. Ang pag-ibig ang sumagip nang walang lumingap, di nang kilig. Ang pag-ibig ang sumagip nang walang lumingap, di nang kilig. Amen. Purihin ang Panginoon.
Amen. Tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na kayo po ay muling nagkatipon sa simbahan na ito, Panginoon. Salamat po sa kalayaan na ibinigay niyo sa amin, Panginoon, at upang ikaw po ay paglingkuran at lugurin, Panginoon. Humingi po kami ng kapatawaran sa mga nagawang kasalanan, sa isip, salita at sa gawa. At po kami po ay maging kalugod-lugod sa inyong harapan, Panginoon. Kayo po ang kumilos sa amin, Panginoon, at maggabay sa amin. At lumago, Panginoon, sa pananampalataya at maging matibay na Kristiyano, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa inyong pag-ibig na hindi niyo ipinagdamot sa amin, Panginoon, sa pag-ibig ninyo na tumangkilik sa amin, Panginoon, nang kami po ay walang malapitan. Ikaw po ang nandiyan at ikaw po ang aming naging kaibigan, Panginoon, noon pa man at hanggang ngayon, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kasiguraduhan ng bukas na ikaw po ay aming makakapiling, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng pagpapala na aming pong natanggap, Panginoon. Ingatan niyo rin po ang aming pong mga kapatiran na nasa daan pa. Kayo po mag-ingat sa kanila, makarating po sila ng ligtas. At ganun din po, pagpalain niyo rin po ang aming panambahan ngayong gabing ito. At maging blessing po kami sa isa't isa at maging kalugod-lugod kami sa inyong harapan. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, Amen. Basahin po natin ang Hosea chapter 13, 1-16, chapter 14, verse 1-9. Ako po sa verse 1. At sabay-sabay po tayo sa chapter 14, verse 9. Verse 1. Nang magsalita ang Ephraim, ay nagkaroon ng panginginig, siya ay nagpapakalaki sa kaniyang sarili sa Israel, ngunit nang siya ay magkasala tungkol kay Baal, ay namatay siya. At ngayon nangagkasala sila ng higit at nagsigawa sila ng mga larawang binuo sa kanilang pilak, mga Diyos-Diyosan na ayon sa kanilang unawa. Lahat ng iyaon ay gawa ng manggagawa. Sinasabi nila tungkol sa mga iyaon, magsihalik sa mga guya ang mga tao na nangaghahain. Kaya't sila'y magiging parang ulap sa umaga at parang hamog na nagwawalang maaga, na gaya ng dayami na tinatangay ng ipo-ipo mula sa giikan, at parang usok na lumalabas sa kimenea. Gayunmay ako ang Panginoon mong Diyos mula sa lupain ng Ehipto, at wala kang makikilalang Diyos kundi ako, at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Nakilala kita sa ilang, sa lupain ng malaking katuyuan. Ayon sa pastulan sa kanila, gayon sila nangabusog, sila'y nangabusog, at ang kanilang puso ay nagmalaki, kaya't kinalimutan nila ako. Kaya't ako'y magiging parang leon sa kanila, parang leopardo na ako'y magbabantay sa tabi ng daan. Aking sasalubungin sila na gaya ng oso na ninakawa ng kaniyang mga anak, at aking babakahin ang lamak ng kanilang puso, at do'y lalamunin ko sila ng gaya ng leon, lalapain sila ng mabangis na hayop. Siyang iyong kapahamakan, O Israel, na ikaw ay laban sa akin, laban sa iyong katulong. Saan nandoon ngayon ang iyong hari upang mailigtas kaniya sa lahat ng iyong bayan at ang iyong mga hukom na iyong pinagsasabihan? Bigyan mo ako ng hari at mga prinsipe. Aking binigyan ka ng hari sa aking kagalitan at inalis ko siya sa aking puot. Ang kasamaan ng Ephraim ay nababalot, ang kaniyang kasalanan ay nabubunton. Ang mga kapanglawan ng nagdaramdam na babae ay dadanasin niya, siya ay hindi pantas na anak, sapagkat panahon na hindi sana siya marapat maghirap sa pagwawaksi ng mga yaon. Aking tutubusin sila mula sa kapangyarihan ng Siol, aking tutubusin sila mula sa kamatayan. O kamatayan, saan nandoon ang iyong mga salot? O Siol, saan nandoon ang iyong kasiraan? Pagsisisi ay malilingid sa aking mga mata. Bagaman siya ay mabunga sa kaniyang mga kapatid, isang hanging silanganan ay darating. Ang hinga ng Panginoon ay umiilang lang mula sa ilang, at ang kaniyang tipunan ng tubig ay magiging tuyo, at ang kaniyang bukal ay matutuyo. Kaniyang sasamsamin ang kayamanan ng lahat na maligayang kasangkapan.
Tataglayin ng Samaria ang kanyang sala, sapagkat siya'y nanghimagsik laban sa kaniyang Diyos. Sila'y mga bubuwal sa pamamagitan ng tabak. Ang kanilang mga sanggol ay pagluluray-lurayin at ang kanilang mga nagdadalang tao ay paluluwain ang bituka. O Israel, manumbalik ka sa Panginoon mong Diyos, sapagkat ikaw ay nabuwal dahil sa iyong kasamaan. Magpahayag kayo na may pagsisisi at magpasinumbalik kayo sa Panginoon. Sabihin ninyo sa Kanya, alisin mo ang buong kasamaan at tanggapin mo ang mabuti. Sa gayoy aming ilalagak na parang mga toro ang handog ng aming mga labi. Hindi kami ililigtas ng Assyria. Kami ay hindi sasakay sa mga kabayo, ni magsasabi pa man kami sa gawa ng aming mga kamay. Kayo'y aming mga Diyos, sapagkat dahil sa iyo'y nakakasumpong ng kaawaan ang ulila. Aking gagamutin ang kanilang pagtalikod. Akin silang iibiging may kalayaan, sapagkat ang aking galit ay humiwalay sa kaniya. Ako'y magiging parang hamog sa Israel, siya'y bubukang parang lila, at kakalat ang kaniyang ugat na parang Libano. Ang kaniyang mga sanga ay magsisiyabong, at ang kaniyang kagandahan ay magiging parang puno ng ulibo, at ang kaniyang bango ay parang Libano. Silang nagsisitahan sa kaniyang lilim ay manunumbalik, sila'y mga bubuhay, uling gaya ng trigo, at mga mumulaklak na gaya ng puno ng ubas, at ang amoy ay magiging gaya ng alak ng Libano. Sasabihin ng Ephraim, ano po ang aking gagawin sa mga Diyos-Diyosan? Ako'y sasagot, at aking hahalatain siya, ako'y parang sariwang abeto, mula sa kanila ay nasusumpungan ang iyong bunga. Sabay-sabay po tayo sa verse 9. Sino ang pantas at siya'y makakaunawa ng mga bagay na ito, at mabait at kanyang mga lalaman, sapagkat ang mga daan ng Panginoon ay matutuwid at lalakaran ng mga ganap, ngunit kabubuwalan ng mga mananalangsang. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Maraming po tayo makaupo.
nabibilang na tunay. Sa Kanya may kaligtasan kung ika'y mananampalataya. Sa Kanya may pag-asa. Sa Kanya mayroong kapuluhan ang iyong buhay. Sa Kanya may pag-asa na bibilang na tunay. Sa Kanya may kaligtasan kung ika'y mananampalataya. Sa Kanya may pag-asa. Sa Kanya may pag-asa. Sa Kanya. Amen. Sa Kanya lang po tayo may pag-asa. Atin pong ihanda ang ating puso't isipan para po sa pinakamahalagang parte ng ating panambahan. Ang ating pong tagapagsalita ay hindi namin inaakala na tatayo kami dito sa taas. Nung mga bata kami, siya po ay kasama ko sa mga kalokohan namin sa academy. Isa po sa mga napakalaking encouragement sa akin din ng aking kaibigan na ito at naging malaking blessing din po siya sa amin. Tayo po ay magsitayong lahat upang ating pong welcomein ang ating pong tagapagsalita, si Brother Mark Luke Villadolid. Amen. Magandang gabi po sa atin lahat. So, let's open our Bibles to Isaiah chapter 40, verse 28 to 31. Sabay-sabay po natin basahin. Isaiah 40, verse 28, ready, begin. Hast thou not known, hast thou not heard, that the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary, there is no searching of his understanding. He giveth power to the faint, and to them that have no might he increaseth strength. Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not by faint. Let's pray. Panginoon, marami pong salamat sa binigay niyong araw. Salamat po sa pribilehiyong kami ay nagsumasamba sa iyo, Panginoon. Salamat sa hindi mo kami pinababayaan. Salamat sa mga araw-araw na ikaw ay humihingi kami ng dalangin sa iyo na ikaw ay tumutugon, Panginoon. Muli po, nawa po ang mensahe ngayon ay maging encouragement sa lahat, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa pagkakasala. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Makaupo na po tayo lahat. So, sa Isaiah 40, chapter 28 to 31, ang nais po nating pag-aralan ay yung eagle. Yung eagle kasi, so nung high school, kwento ko muna, nung ako ay elementary hanggang high school, nag-aaral kasi ako sa Christ Baptist Academy. And ang tawag sa CBA is CBA Eagles. So, ang ganda pero ang galing, bakit Eagles? So, isa sa naisip ko, hanapin yung mga prinsipyo na meron ng Eagles. In fact, 10% sa bansa, 10% ng mga bansa sa buong mundo, ang ginagamit sa flag is eagle. So, nag-search ako, nag-aral sa biyaya ng Panginoon, and tumugma yung Isaiah chapter 40, verse 28 to 31. So,
isa sa naisip ko, ano mga encouragement pwedeng makita sa eagle? The eagle bears us up. Sinasabi, sa Old Testament, nagsisimbolize pala to ng strength at to bear much weight. Sabi sa Exodus chapter 19 verse 4. And then sa Deuteronomy chapter 32:11, the eagle can bear up the young eagles on its pinions, which are the outer wings. And doon sa Deuteronomy 32:11, ina-emphasize noon na ang ginawa ng Panginoon, this is basically what God did when He brought Israel out of the captivity from Egypt and continued to bear her up in her wanderings in the wilderness. So ang Panginoon pala ay nag-emphasize din sa eagle. Ngayon, meron din eagles as God's protection. God refers Himself as an eagle for several different reasons. And one example of His protective nature. In Psalm chapter 91 verses 1 to 4, basahin po natin. Psalm chapter 91 verses 1 to 4. Psalm 91, He that dwelleth in the secret place of Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say, for the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. Surely He delivered thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. He shall cover thee with His feathers, and under His wings shalt thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. So, ine-emphasize din pala ng Panginoon na as eagles, marunong din siyang talagang as protection. So, meron din sa eagles as a sign of strength. In Isaiah, nakita ni Isaiah sa Isaiah 40:31, God as depicted is in an eagle when He wrote, but they who shall wait upon the Lord shall renew their strength, they shall mount up with wings like an eagle. They shall run and not be weary, and they shall walk and not be faint. So, ang ganda pala ng eagles. So, yun isa sa mga nakita ko. Pero, meron tayo dito sa pag-aaralan natin, ano pa ba yung mga prinsipyo sa eagle pa? Dun sa isa, yung tatlong yun is encouragement na meron tayong makikita sa eagle. Pero meron tayong mapupulot na prinsipyo sa eagles. Number 1, eagles has an accurate vision. Vision. So, pag sinabi mong vision, kasi ang eagle, alam natin, mataas siyang lumipad. And then, eagles, habang sa taas niya, pag meron siya nakita na rabbit o anuman sa baba, tututukan niya, mas maganda yung focus niya. So, meron karakteristik ako nakita sa eagle. Eagle has an eyesight estimated to 4 to 8 times stronger than of the average human. Ibig sabihin, di ba? Sa atin, nakikita lang natin. Sa kanila, katumbas na nakikita natin is 4 to 8 times. So, ang linaw. Eagles have an excellent 20 by 5 vision compared to an average human who only has 20/20 vision. This means eagle can see things from 20 feet away that we can only see from 5 feet away. So malinaw sa atin ang 5 feet away, pero sa kanila is 20 feet away. So ang linaw, ang ng mga mata nila. Tapos, eagles has 3 eyelids and 2 set of visions. First set functions like car wipers during the storm, but this is the first set can be damaged by the storm. Sa unang set ng mga mata nila, meron yun kapag bumabagyo, kunyari may nakita sila from the top of the mountain pababa, and then meron silang kukunin na prey o yung kakainin nila. Yung mata nila, siyempre, pag umuulan, storm, nasasagi ng tubig. Yun, yung first set of eye nila, para siyang car wipers. Parang talagang ginaganon niya.
Pero, sa first step na yon, kayang ma-damage ng storm yun. But, the good news is, the second set of vision can distinguish more focus. So, second set is very important. So, kung i-relate natin, napakahalaga pala ng inward vision sa outward vision. In 2 Corinthians chapter 4, verse 16 to 18, tells about two sets of vision. Basahin natin. For which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and external weight of glory. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen, for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Sa verse 17, kung makapag-aaralan natin, let's go back to verse 17. Sa verse 17, meron doon na, for our light affliction. So sa our light affliction, ibig sabihin, yun pala yung una nating nakikita sa first set of vision. Ibig sabihin nun, sa affliction na yon, kumbaga sa pagsubok, is temporary lang yan. If you focus on the inward or your vision on sa pinaka-eternal, not for the temporal. So ang ganda. Yun sa verse 18, di ba? Sabi sa verse 18, ayan, while we look not at the things which are seen, but are the things which are not seen. For the things which are seen are temporal. Yung nakikita natin is temporarily. But the things which are not seen are eternal. So, napaka-blessing. Just like the vision of an eagle. When an eagle sights his prey, he will not move his focus. He focused on the second set of vision from the prey until he successfully captures it. So, ang linaw, from the top of the mountain down to the prey, kahit storm, he focused on the vision. Successfully captures it. Regardless or hindi siya naapektuhan ng outward vision. So sabi nga, so sa buhay natin is, ang gandang tignan na prinsipyo yun. Sabi nga in order to succeed, we must have a clear vision and remain focused no matter what the obstacles may be. So ang ganda ng patoto. Proverbs 29:18 says, it tells about the vision. Proverbs 29, when there is no vision, the people perish. So, ayan, but he that keepeth the law, happy is he. Jesus Christ is the best example of vision. In Philippians chapter 2, verse 8, he humbled himself and became obedient unto the cross. So, bakit? Ayun ang vision niya. Kailangan niyang makapunta, basahin natin, Philippians chapter 2, verse 8. And being found in fashion as a man, he humbled himself, nagpakababa, and became obedient unto death, even the death of the cross. So, ibig sabihin, ang vision niya is umabot sa cross. Bakit? Titiisin niya lahat ng sakit, lahat ng pahirap, because in vision, pag na-attain niya yon, matutuwa ang Father, and lahat tayo may pribilehiyong maligtas. Ang ganda ng pinapakita ni Jesus Christ about vision. Sabi nga, doing your mission leads to your vision. Jesus Christ focused on the mission. Yun ang inagawa niya. He focused on the mission. Lahat ng pagsubok kasi in order to achieve your vision, kailangan gawin mo yung mission bago mo ma-attain yung vision. No, so Jesus Christ kahit Matthew chapter 4, tinempt siya ni Satan, he focused, it's a part of mission, but he focused on the vision. So ang ganda, sabi nga Joel Barker said, a vision without action is merely a dream. Action without vision just passes the time. Vision with action can change the world. So, ang ganda. But, ito pa, kung si Jesus Christ, vision gives you your destination. Umabot siya sa cross. Ang ganda na patoto.
Nung pinako siya sa krus, lahat tayo naligtas. Nakapunta sa magandang destination. At lahat tayo nakikinabang. Sabi nga, a man without a vision will always assume of doing something. Ang ganda. At sa vision na rin ito rin is habang tumatagal, habang ina-achieve ni Jesus Christ ang vision, pinapakita niya ang result ng disiplina. Vision is byproduct results of discipline. Talagang kahit maraming temptation ang pwedeng gawin niya, pero hindi. Dinisiplina niya yung sarili niya para ma-attain hanggang umabot siya sa vision. It is the root of leadership. Jesus Christ is the best example of leadership. Tapos, next, it can create trust of others. Nagkaroon siya ng maraming disipulo, kasi napakitaan niya ng magandang ehemplo, magandang patotoo. Nagkaroon siya ng trust. Even tayo, hanggang umabot tayo, nagkaroon tayo ng trust sa Kanya. So, ang ganda. Sabi nga, binibigyan niya tayo ng example na sa Kanya ang tagumpay. Hebrews 12:2 says, it's focused on Jesus. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. If we focus the vision of Jesus Christ, and sabi, who for the joy that was set before him and endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of throne of God. Siya ang nag-example ng vision, siya ang nag-example na tignan mo siya. Siya ang magdadala sa'yo ng focus sa tagumpay. Yan. Focus on Jesus in order to achieve your vision in life. So, number two. Eagles loves the storm. Ang ganda. Eagles loves the storm. When the storm clouds gather, eagles get excited. And eagles uses the storm's wind to lift himself higher, far above the clouds. Ang malakas na bagyo, natutuwa pala ang agila ron. Ang eagles ay natutuwa. Bakit? Kasi yun para ang opportunity nila para makalipad ng mas mataas. Ang ganda, di ba? So, ako, experience ko, siyempre, income secular, ang eroplano, may tinatawag na lift and induced drag ratio. Lift and drag. So, kapag pala ang eroplano ay tumakbo, it creates drag. Pero sa drag ng babangga ng hangin, kapag gumanito ang pakpak ng babanggain ng hangin yun, ito na yung tinasabing drag, iaangat niya yun. Isa sa factor na nakakalipad is because of drag. Pero you must move forward to attain. Kasi gumaganon di ba yung aeroplano, di ba? Pag sumasakay kayo ng aeroplano, talagang, pag the more na mabilis, the more chances na lumipad, the more kasing humahabol yung drag sa kanya. So merong drugs, merong humahatak sa'yo sa pababa, pero opportunity pala yun para tumaas ka. Yun ang ina-example ng eagle. So kapag lumipad pala siya, in every storm, ay tuwan-tuwa ang eagle. Lilipad siya kasi, babangga ang hangin, principle of aerodynamics. Lilipad siya. And then, after niya lumipad ng taas, ang sarap niya mag-glide. Mas madali niyang, mas maganda, smooth yung pababa niya. So, ang ganda, yung sinasabi ng storms represents pagsubok ng tao or trials of, or mga trials ng bawat Kristiyano sa atin. An example of life of Job example about faith in storms of life. Job chapter 1 verse 3. Basahin natin ang Job chapter 1 verse 3. Job 1:3. Ito yung ina-emphasize ito yung kung ano yung meron si Job. His substance also was 7,000 sheep and 3,000 camels and 500 yoke of oxen and 500 she-asses and a very great household, so that this man was the greatest of all the men of the East. Greatest man of all the East. Pero, sinubok si Job. Ang dami niyang nangyari sa kanya. Andiyan yung mga nawala lahat yan. Nagkasakit pa siya. Alam naman natin, lahat ng mga nangyari kay Job. Pero, merong pinakita si Job. Sa Job chapter 1 verse 21. And said, naked, come and I out of my mother's womb, and naked shall I return
thereer, the Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Kahit maraming pagsubok ang binigay sa kanya, blessed be the name of the Lord. And that represents faith. Balik tayo sa PowerPoint. Faith, Job 1:21. And sa Job, ayan, faith. Sa faith na yan, sabi nga ng James chapter 1, verse 3, for the trial of your faith worketh patience. So sa bawat mga ganun, sa pagsubok lang ng talagang pinahaba ni Job ang pasensya niya. Talagang in-emphasize niya lahat ng pero ang sagot niya sa Job 1:21, blessed be the name of the Lord. Pero sa Job chapter, dahil natuwa ang Panginoon. Tingnan niyo sa Job chapter 42 verse 2. Basahin natin Job chapter 42 verse 2. Ang sabi doon? Job 42 verse 2, I know that thou canst do everything. Ito ba yun? And that no thought can be withheld from thee. Next verse. Next verse. Verse 3. For which that he did on counsel without the knowledge. Yung sa verse ng wait lang. Yung sa verse ng lahat from, hanapin natin sa Job chapter 42 yun Job 42. Yun yung dinoble. Yung dinoble lahat ng kayamanan ni Job. Ito. Verse 42 verse 12. 42 verse 12, hindi verse 2. Job 42 verse 12. Sabi natin, so the Lord blessed the latter end of the Job more than his beginnings, for he had 14,000 sheep and 6,000 camels and 1,000 yoke of oxen and 1,000 she-asses. Tingnan nyo, kung papansinin nyo, sa Job chapter 1 verse 3, pagdating nyo sa Job Job 1:3, yung value ng Job chapter 1 verse 3, yan, kanina di ba, 7,000 sheep. Pagdating dun sa Job chapter 42 verse 12, 14,000 sheep. And so on, lahat dinoble. Lahat dinoble. Anong formula? Because of faith. Faith in Him. Blessed be the name of the Lord. Diba? In every trials, yung pala isang ine-emphasize ng isa sa eagle. Kaya pala paborito nila yung storm. So sa buhay natin, ang storm is a challenge of life. Pagsubok, sabi nga, the more you face the challenge, the more you get the opportunities, and the more you evolve dominant. The more you face the challenge, the more you get the opportunities, and the more you evolve dominant. So, just like the mindset of Joseph, in Genesis chapter 50 verse 20. Genesis chapter 50 verse 20, yung mindset ni Joseph, ine-emphasize niya. But as for you, ye thought evil against me, but God meant it unto good, to bring to the pass as it is the day to save much people alive. So, sa daming pagsubok na nangyari kay Joseph, ang sinabi niya doon is, back tayo sa verse, but God meant it unto good. Unto good. Ibig sabihin sa mindset niya, ang lahat ng pinagdaanan niya, kailangan, ang magiging resulta nun is God meant it unto good. So tama pala yung sinasabi na prinsipyo na, the more you face the challenge, the more you get the opportunities, and the more you evolve dominant. Sabi nga, ito, kilala naman natin, Kobe Bryant. Kobe Bryant said, every negative pressure, challenge, is all an opportunity for me to rise. Kobe Bryant is 5-time NBA champion.
Ang ganda, how many MVPs? I forgot. Pero isa siya sa pinaka-greatest athlete sa buong mundo. Etong sinabi niya, every negative pressure, challenge, is all an opportunity for me to rise up. Blessing. In every storm, opportunity. And then, ito nga sinasabi, Eagle Christian says, with Christ in my vessel, I can smile at the storm. I can smile at the storm. John 14:27. John 14 verse 27. Peace I leave with you, my peace I give unto you. Not us the world giveth, give I unto you. Let not heart be troubled, neither let be afraid. Okay, matakot. God is with you. Yun ang sinasabi niya. In every storm, God is with you. Kaya with Christ in my vessel, I can smile at the storm. Sabi nga ng Eagle Christians thinking. So, Eagle Christians can use the storm of life to rise greater heights. When you fly higher, your vision is clearer. Diba? Your vision is clearer and accurate. Why? Tingnan niyo ang logic. Kapag ikaw ay lumipad, kapag ikaw ay nandito, hindi mo kita to. Pero kapag lumipad ka ng mas mataas, kita mo na to. Marami kang makikita. Diba? Kasi, nasa taas ka. Kumbaga, pag nasa eroplano ka, kita mo yung Manila, kita mo. Pero pag nasa baba ka na, hindi mo kita. Kaya God is, is talagang nakaka-amaze kasi kita niya lahat. Nasa taas siya. Kaya all I have to do is rely on Him. In every trials, rely on Him. Colossians 3, verse 2, set your affection on things above, not on things on the earth. Set your affection on things above. Lahat ng mga pagsubok, lahat ng mga gusto mo, yan, dalawa yan, crows and ravens. Pero yan, crows. Yung isa baba, eagle. Ang crows, leeg ng eagle. Yun ang isa sa ginagawa niya. Pero ang agila, tingnan ang prinsipyo ng agila. Hindi niya yung pinapatulan. Maliit lang yan, hindi niya pinapatulan. Ang ginagawa ng agila, ang eagle, lilipad siya ng mas mataas. Mataas habang inaatake siya sa leeg. Kinakagat siya sa leeg. Lilipad pa rin siya ng mataas kahit magdugo yan, lilipad siya sa taas. Yun lang ang focus niya, lumipad sa taas. Hindi na after sa taas, iba ang oxygen na kayang hingahin ng crows. Babagsak din yun. Pero ang focus ng eagle, too far. Ibig sabihin nun, focus on the stand. Focus siya sa stand niya. Yun ako lumipad ako na mataas stand ko yun Kumbaga, yun ang prinsipyo, hindi niya pinatulan. Kumbaga, lipad lang siya sa taas. It's a matter of focus on yung stand mo. Your vision. And then babagsak na lang yung crows. Hindi kaya ng crows. Kasi, teritoryo ng eagle ang altitude sa taas. Blessing. Storms, sabi nga, next. Dolly Parton said, storms make trees, take deeper roots. Storms make trees, take deeper roots. Sabihin sa mga habang bumabagyo, habang umuulan, ang puno, kahit gumagano niya, pero ang ugat niya, pinalalalim niya, pinatitigas niya. Kumbaga sa pagsubok, yung pundasyon mo, pinagtitibay niya. Yun lang isa sa pina-emphasize ng storms make trees deeper roots. Storms, just like God, Goliath of David. In 1 Samuel chapter 17, ina-emphasize doon yung testing ground ni David. So, sa testing ground ni David, pag binasa mo yung 1 Samuel chapter 17, ayun yung naglaan yung laban ni Goliath tsaka ni David. Meron palang pinakita ang Diyos doon. May pinakita ang Diyos doon. Goliath is God's gift to David. Pero, pagsubok yon. Pero, yung pala binigay ng Diyos sa'yo. Regalo sa'yo.
Ngayon, bakit regalo? Kasi doon sa point ng Goliath na yon, ito yung mga lumabas. The courage of David was manifested. Yung tapang ni David, mas lumabas pa. God used Goliath, the enemy of God's people, to bring about the introduction, yung lumabas si David, makilala si David to the nation of Israel. Parte si Goliath ng pagpapakilala sa Israel. Kasi takot yung Israel dun kay Goliath eh. Kasi wala talagang, alam naman natin na na talagang malaki o ang daming napapatay. Pero si David, ibang mindset niya. Alam niya nasa kanya ang Diyos. So, yan. Ginamit ng Diyos yun para lumabas yung pangalan ni David. And then, by faith, David was willing to fight Goliath in verse 34 to 37. Hindi siya sumuko. He willing to fight Goliath. And then David volunteered in verse 26. And after that, God gave David victory. Blessing. Pagsubok, testing ground, pero hindi siya, like an eagle and crow, hindi siya focus lang sa stand. Alam niya nasa kanya. It's all about by faith. Pero, talagang malaki. Akin ng Diyos. And then, fight Goliath, and the presence of God is with him. God gave David victory. So, amazing. So, ito pa, next. David has already been trusting God even years ago. Matagal niya nang talagang pinagtitiwalaan ng Panginoon. Sa 1 Samuel chapter 17 verse 37, basahin natin. 1 Samuel 17:37. 1 Samuel 17 verse 37. Basahin natin. David said more that the Lord that delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear, he will deliver me out of the hand of the Philistine. And the soul said unto David, Go, and the Lord be with thee. Dati pa lang, ang alam ni David talaga, inalis siya sa lion, inalis siya sa bear. Ngayon, kung inalis siya doon, ganun ang katapang siya, ganun din sa Philistine. Ibig sabihin nun, dati pa siya nagtitiwala sa Panginoon dahil mayroon na siyang pinagdaanan. Kumbaga, i-put trust, kumbaga may experience na siya. Kaya ganun siya katapang humarap sa Philistine dahil alam niya sa mindset niya na hindi siya pinababayaan ng Diyos. Kaya nga, sabi, God will use our past as a building block for our next direction in life. God will use our past, sa lahat ng pagsubok natin, sa lahat ng storms natin na pinagdaanan natin, as a building block ginagamit ng Diyos yun para maging next direction in life natin. Ito, and then God is sovereign. He will protect you, and at the same time, He will use you. Bawat pagsubok na dumadaan, pinapalago ka pala. At kung ang mindset mo is God is sovereign, alam mo, He will protect you, hindi ka niya pababayaan. And at the same time, gagamitin ka pa niya. So, ang galing, blessing. So, like an eagle, storms of life is an opportunity. Such a blessing talaga. And the number 3 tayo. Eagles possess vitality. Eagles are full of life. Eagles are full of life and visionary. But they find time to look back at their life and re-energize themselves. This happened about the age of 40. What happens is that when the eagles reach the age of 40, their physical body condition deteriorates, fast making it difficult for them to survive. Pag ang eagle ay nag-40 years old, ang tuka niya, tsaka ang talons niya, manghihina. Yung beak niya, gaganon. Pero, meron siyang choice. Ngayon, meron tayong papanooring video na about sa ginagawa nila, about sa eagle. Kapag ganun na, o nag-reach na siyang 40 years at humina na yung beak nila at yung talons nila. At mamamatay na sila. So, let's watch this.
So, tingnan nyo yung sinasabi sa video, di ba? 40 years, meron na silang panghihina, pero meron silang choices. Mamimili ka, mamamatay ka na lang, o magsasuffer ka para maging matatag ka. So ang ginawa ng eagle, pagdating nila ng 40 years, lilipad sila sa mataas na bundok. 150 days sila doon sa taas ng bundok. Ang gagawin lang nila, sila lang ang nandoon, gagantuhin nila yung beak nila. Tapos yung talon sila, nagpapalakas sila, 150 days magpapalakas sila. And then later on, after 150 days, yung beak nila, gaganon na, tutuwid na. Mas matapang na ulit. Mas makisig na ulit. Mas maganda na ulit yung talons niya, yung kamay niya. Easily to prey ulit ng kumuha ulit ng mga kakainin nila. So, 150 days of suffering na punong-puno, gaganunin mo ba naman yung sarili niyang yung beak niya, ang sakit nun. Pero after 150 days, mabubuhay sila ng 30 years more. Sabi nga, di ba? It's a matter of temporarily of pain. You focus on the eternal or vision. After nun, mas malakas na sila. So yun ang ina-emphasize ng eagle possess vitality. Sa Isaiah chapter 40 verse 31. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Wait upon the Lord shall renew their strength. Ang gusto kong ma-emphasize dyan, yung word na wait. Wait. Yung wait. Ito ang sabi, waiting is the most effective tool used by God to develop our character. It's a matter of waiting. Psalm 27 verse 14 says, wait on the Lord, be of good courage, magpakatapang ka, antayin mo ang, wait on the Lord, antayin mo ang biyaya ng Panginoon, magpakatapang ka, and He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Yan ang sinasabi ni David. So, ang ganda ng patotoo, ang waiting talaga is kapag God's time na, ito palang pag-wait mo, dinedevelop ka pala ng Diyos, yung character mo as being a Christian. For the trial of your faith, work it, patience, wait. So, like, the formula of waiting, the formula of waiting is God's will, God's way, plus God's time is equals to God's best. God's will, kalooban ng Diyos. Pero paano? Meron pa isa. Sa paanong kaparaanan? God's way. After ng God's way, God's time. And then God's time equivalent to God's best. Yun ang biyaya ng Diyos. Pagsamahin mo yung tatlong yan, God's best ang sunod. Psalm 37 verse 4 to 7 says, Psalm chapter 37 verse 4. 37, delight thyself also in the Lord. Delight. Ibigay mo sa Diyos lahat. Delight. And He shall give you the desires of thine heart. Commit thy way. Ibigay mo pa. Mag-commit ka sa Kanya. Trust also in Him. And He shall bring it to pass. And He shall bring forth thy righteousness as thy light and thy judgment as noonday. Rest in the Lord. And wait patiently for Him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the men who bring it wicked devices to pass. It's rest on the Lord. It's rest on the Lord, di ba? Rest upon Him. Kaya tama God's way, waiting is God's will, God's way, and then God's time equals to God's best. But paano mo magagawa yon? Rest it unto Him. So ang ganda. Like the life of David, David, anointed by Samuel during his 12 to 15 years old. 12 to 15 years old. And then defeated Goliath. And then, nung nanalo siya, nagustuhan siya ng Israel, natuwa ang Israel, nag-serve as commander siya. Umangat siya.
Pero habang nagiging popular siya, ito na yung pagsubok na naman. Saul was jealous. King Saul was jealous during that time, and he hunted David. And the next, so siyempre, ang hirap nun, hari. Parang gusto kang inahunt ka. O gusto kang ipabagsak. Pero ito yung sa sinabi na David. Ito sa mindset ni David. But David wait for God's time and doing nothing against Saul. Doing nothing against Saul. Just like an eagle, he focused on the altitude. He focused on his stand. And then afterwards, he became king over Judah, and then became king over all Israel. So, sa umpisa, waiting. Ina-emphasize nila waiting. Pwede namang during 12 to 15 years, like anoint as king na agad o kanumang ano. Pero hindi. May dumaan pang Goliath, storms, testing ground. Lumabas pa eh. Wait, and then Saul, papapatayin ka, i-despise ka. Ang hirap nun sa hari, kalaban mo hari. But number 5 is, but David wait for God's time. Kakampi niya ang Diyos eh, umpisa pa lang eh. A man of God's own heart. And doing nothing against Saul. Wala siyang ginawa, Diyos na ang bahala. And afterwards, became king over Judah, and then after 37 years old, he became king over all Israel. It's upon waiting. Kaya, yung tama yung sabi ng, like an eagle, they that wait upon the Lord. Wait shall renew their strength. They shall mount up with wings as an eagle. Waiting is the best formula of success. One of the best formula of success. Wait. God's will, God's way, plus God's time is equals to beautiful God's best. Just like David, he became king. Eto. Jackma. Example is one of the best, isa sa pinakamayaman sa buong mundo is Jack Ma, founder of Alibaba. Yan ang sinasabi. He failed 3 entrance exams for college. Next, rejected from Harvard 10 times. Next, applied 30 times for a job. 30 times siya nag-apply sa iba. Rejected. Ito, sa KFC nag-apply. Only applicant of the 24 to be denied from KFC China. Only applicant of 5 to get rejected by the police force. Nahuli pa. Pero, after na pinagdaanan niyang pagsubok, siya, naging testing ground niya to para maging matatag. Ito na ngayon siya. Created Alibaba and became the richest man in China with a net worth of 22.5 billion pesos. Billion dollars. So, ang dami niyang pinagdaanan. Pero sa dulo, tanghal na pinakamayaman. Isa sa pinakamayaman sa buong mundo. Ayan, became the richest man in China with a net worth of 22.5 billion. He focused on the vision, just like an eagle. Thomas Edison, di ba? Alam naman natin, 10,000 tries bago niya nabuo yung bombilya. His vision is light bulb, pero 10,000 times na pinagdaanan. Pero tingnan niyo yung vision. Lahat tayo dito nakikigamit. Lahat tayo nagagamit. Sumuko? Hindi. 10,000, after 10,000, worth it na yung nangyari. Blessing. So just, Christian eagles, be like an eagle. Kaya, basahin natin Isaiah chapter 40. Isaiah chapter 40, verse 30 to 31. 31. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk
and not faint. Just move. God is with you. The formula of success, rest in the Lord, and then use the mindset, God's will, God's way, God's time is equals to God's best. In every trials, in every situation happen in our life, even in this situation, pandemic, rest in the Lord. Rest in the Lord. Faith and fear, magkaiba yun. Magkaiba yun. Mindset, focus in faith. Kasi sa mga tagumpay na binigay ng Diyos, it's all about by faith. Looking unto Jesus, in Hebrews chapter 12, verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Focus on Jesus. Lahat. Hindi ka lulubog, hindi ka babagsak. Basta you rely on Him. Sabi nga, Psalm 37:4, and He shall give you the desires of your heart. So, Eagle Christians, never give up. God is in control, and God is at work. Soar high like an eagle. CBC, soar high like an eagle. And then, sa bagong taon na to, dadadating, mag-focus tayo sa ikauunlad natin, focus on the best vision in our life na kasama ang Panginoon. In every storms, don't give up. God is in control and God is at work. Just like the principle na nangyari kay David and Job, diba? As I said, number 2. And then, wait upon Him. Rest in the Lord. Commit thy way. Trust also in Him, and He shall give you the desires of your heart. So, yun lang. Maraming salamat. Manalangin tayo. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa iyong salita. Salamat sa pribilehiyo na kami ay nag-aral ng salita mo at may natutunan kami, Panginoon. Patuloy mo kaming biyayaan, maging blessing sa iba, Panginoon. Tulungan niyo po kami na just like an eagle, Panginoon, iangat mo kami at huwag niyo kaming pababayaan at i-rely namin sa iyo ang lahat ng mga ang aming buhay, Panginoon, at ang aming mga pinagdadaanan at ang aming haharapin. Salamat sa naging ehemplo ka sa amin sa vision mo, Panginoon. Salamat dahil ikaw ay niligtas mo kami, Panginoon. Salamat ay ikaw ang tinitingala namin sa araw-araw, Panginoon. Salamat sa lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po. Maraming salamat. Amen. Na-bless po ba tayong lahat? Say amen. Ang paganda ng mensahe ngayong gabing ito about sa eagle. Di ba po? Biruin nyo 150 days, no? Na parang helpless siya. 150 days na process ng pagtitiis. Pero meron po ako naalalang verse. Gusto ko pong i-share sa atin. Naging blessing sa akin. Buksan po natin yung ating mga Bible sa Matthew chapter 6, verse 26. Matthew chapter 6, verse 26. Kung titingnan natin, no, napakaganda kung paano niya inelaborate ni Brother Mark kung gaano katalino, gaano ka porsigido, gaano kalakas, gaano kadisiplinado ang agila. No po. Pero basahin po natin sa verse 26. Behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Behold the fowls of the air. Pero anong sinabi ng Panginoon? Are ye not much better than they? So kahit gaano ka ganda, kahit gaano, no matter how great yung agila, tayo mga Kristiyano, bilang mga Kristiyano po, tayong mga anak ng Panginoon,
higit tayo sa kanila. Higit tayo sa agila. Amen po. Higit tayo sa agila. So kung yung agila, nai-endure yung 150 days ng process, ng pagtitiis, ng paghihirap, how much more po tayo na may kakayanan na pinagpala tayo ng Panginoon, binigyan niya tayo ng kakayanan, ng talento, lahat di ba po? So, napakalaking encouragement po nitong verse na ito sa akin, na ganun din po yung message ni Brother Mark Luke about sa eagle. Kasi lesson din po sa atin to di ba? Tayong mga tao minsan pag nahirapan, kadalasan nag-aaway na di ba? Pag wala ng panggastos, may mga mag-asawa, nag-aaway na O kaya pagka wala ka ng pangbayad sa tuition or wala ka ng pangkain, di ba nawawala yung focus natin. Tayo dito sa church, minsan tayo may mga problema tayo, nawawala yung focus natin. Pero ang ganda ho nung preaching ngayong gabi. Yung agila, yung focus, yung lesson na makikita natin sa isang hayop. Di ba? Yung disenyo ng Panginoon, napakaganda. Pero higit na mas maganda po yung disenyo ng Panginoon sa tao. Di ba po? Mas may kakayanan tayo. So, ayun lamang po. Hilingin ko po si Pastor Benji at si Sir Julius para pangunahan tayo sa isang masiglang awitan bago po tayo pangunahan ni Brother Randy para po sa ating offertory prayer. Yan, awitin po natin yung preaching na itinuro ngayong gabi. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Amen. Awitin po natin. They that wait upon the Lord shall renew their strength. First verse now. Sing. But they that Wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run, not be weary. They shall walk and not faint. Help us, Lord. Help us, Lord, on our way. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. Shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Help us, Lord. Help us, Lord, on our way. help us. Lord, help us, Lord, on our way. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, amang nasa langit, salamat po Panginoon sa iyong salita na aming napakinggan. Salamat po Panginoon sa paalala sa bawat isa na katulad po ng isang agila, kami po ay na iyong mga anak Panginoon ay marapat po na mag-focus po sa aming vision, Panginoon, sa aming buhay, at iyon po ay ang magtagumpay, Panginoon, na kasama ka. Salamat, Panginoon, sa alaalang ito. Salamat po sa iyong anak na ginamit mo po upang mahayag po ang iyong mensahe, mahayag po ang aral po sa bawat isa, maging kalakasan po at maging katibayan po ng bawat isa, Panginoon. Salamat po sa buhay ni Brother Mark Luke, Lord. Dalayan po namin na patuloy po siyang pagpalain. Gayon din po ang lahat po ng kanyang pinagsisikapan, Panginoon. Lalo po siyang itaas, Panginoon, at higit po na magamit po sa iyong gawain, Panginoon. Salamat po sa
wisdom na ipinagkaloob mo po sa kanya, Panginoon. At gayon din po, Panginoon, sa bahaging ito ng aming panambahan, ay babalik po namin, Lord, ang lahat po ng pasalamat dahil po sa iyong biyaya sa aming buhay, Panginoon, sa bawat isa. Kami po ay magbabalik po ng aming mga kaloob, tithes and offerings, Panginoon, upang ang iyong gawain po dito sa Christ Baptist Church ay matugunan at matustusan po ang lahat po ng pangangailangan. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon, ang lahat po ng kapatiran, ang lahat po ng aming mga pinagsisikapan, Lord, trabaho, anak buhay. Ganin po ang mga mas nangangailangan, Lord, ay kayo po ang tumugon sa aming mga panalangin, Panginoon. Favor, pangangailangan, trabaho, katagumpayan. Hayaan mo po, Panginoon, na kami po ay sumagana, Panginoon, upang sumagana din po kami sa pagbibigay po sa inyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at binabalik po namin lahat ng kapurihan pasalamat sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Meron po ba tayo mga announcements, Pastor? Wala naman po. Reminders po. Sige, Pastor Benji. Yan, patuloy po natin ipanalangin ang ating mga ministries po dito sa ating simbahan at tugon sa lahat ng mga pangailangan po ang ating feeding ministry. Minsan kinakapos po tayo. So, mangyari nawa na hindi na galing sa offering kunin mula sa atin po, sariling commitment, pwede nyo pong iabot kay Sir Eli. No? Maging bahagi po tayo. Kailangan po namin ng panalangin, kailangan po natin yung financial support din po para sa gawain katataguyod po. No? Maraming salamat at pag-iingat patuloy na Panginoon sa atin. Ayan, tayo po yung mag-closing prayer, tayo po magsitayong lahat. Let's pray. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kayo namin at pinapasalamatan sa malayang sandali, Panginoon, na kami, Panginoon, ay sinamahan mo sa aming panambahan na ito. Lahat, Panginoon, ay nakapakinig at naabot, maging ng hindi namin kasama ngayon na nakikinig sa kanya-kanyang tahanan. Salamat, Panginoon, dahil tunay nga po, Panginoon, ang aming buhay ay kakaiba. Higit sa lahat sa anumang mga bagay na nilikha mo. At higit na kami ay inyong minahal. At kayo nga po, Panginoon, ay nagsakripisyo para sa amin. At salamat po at kami ay nakikinabang sa ngayon sa kaligtasang tinanggap po namin at tulungan nyo nga po kami mamuhay ng ayon sa inyong kalooban at huwag hayaang manlamig ang aming mga puso sa paglilingkod sa inyo sa katapatan na ginagawa mo sa aming buhay. Lord God, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang. Dalayan po namin ang iglesyang ito. Patuloy niyo pong pagpapalain ang iyong mga anak mula sa kanilang mga hanap buhay at gayon din po sa kalusugan at spiritual, maging sa financial, Panginoon. Higit sa lahat, sa mga kabataan, Panginoong nag-aaral, patuloy na kayong magbigay sa kanila ng wisdom at ilalayo niyo po sa namang mga balakid na siyang magiging hadlang
sa paglilingkod namin po sa inyo. Lord God, ang aming mga mahal na pastor at ang kanyang may bahay na hindi namin kasama, na nasa ibang bansa pa, Panginoon, sa kasalukuyan. Tuloy naming dalangin, Panginoon, ang pag-iingat niyo po sa kanila at ilayo niyo sa anumang karamdaman at sila ay makabalik muli dito sa mga susunod. Taglay nila, Panginoon, ang panibagong lakas at kasiyahan, joy sa paglilingkod na kasama po namin, Panginoon, ng iyong iglesia. Ingatan niyo po kami sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay at ikaw, Panginoon, ang magbalik sa kanya-kanya sa mga susunod na aming pagkakatipon sa darating na linggo, Panginoon. Lahat po ng ito ay aming pinagkakatiwala sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po. God bless sa ating lahat.